si Ate Melody, ang atin pong lecturer sa gabing ito. Ate Melody, bumati po kayo. Ayan. Hello po, magandang gabi po sa ating mga viewers. Welcome po sa Usapang Kalusugan. Ayan, salamat po sa amin pong mga viewers sa programang ito. Ay maaring nagtaka kayo na naging Martes po ang ating pag-live broadcast. Ito po sa kadahilan ng kahapon nga po, ipinaliwanag ko sa atin pong pamilya ko, mahal ko. Nag-switch muna kami ni Ate Melody sa schedule sa linggong ito sapagkat kahapon ay hindi po siya maaring makasama natin sa broadcast. Balit ngayong gabi, tayo po ay nagpapasalamat na siya po ay nakasama natin at atin pong may pagpapatuloy ang atin pong programa. Kaya welcome po sa inyong lahat. Meron na po tayong mga viewers na narito nag-comment. Mamaya po kayo aming babatiin. Balit tayo po ay magpapasimula na sa pamagitan po ng ating panalangin. At pagkatapos po niyan ay ang lecture po ni Ate Melody na talaga pong napakaganda ng topic ngayon. At mamaya po yan ay kanyang sasabihin. I would like to encourage our viewers na paki-watch, paki-like, paki-share ang atin pong link upang ang atin pong mga kaibigan ay makapanood din po at makinabang sa atin pong program ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal, marami pong salamat, Panginoon, sa isa na namang pagkakataon na kami po ay magkasama-sama sa pamagitan po ng pagpapahimpapawid ng programang Usapang Kalusugan na kung saan, Panginoon, gugugol kami ng ilang mga mahalagang sandali upang pag-usapan po ang may kinalaman sa kalusugan. At higit, Panginoon, upang kami, ang aming katawan ay aming maingatan, maalagaan, sa ikaluluwalhati po ng iyong dakilang pangalan. Pagpalain po si Ate Melody sa kanya pong pangunguna at ang amin pong mga viewers ay makinabang upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng malusog na pangatawan. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Hello po. Magandang gabi po sa ating mga viewers dito po sa Usapang Kalusugan. Yan. Ang topic po natin ngayon ay water. Noong pong nakaraang linggo ay letter N, yung nutrition. Next po yung letter E, exercise. Kasi meron po tayong bubuuin na new start, yung water, W ay water. Ano po ba yung tubig na ordinary? Yan, ang tubig ng buhay. Yan. Alam niyo po ba na ang tubig ay napaka-importante sa buhay natin, di ba po? Pagka walang tubig, ang hirap. Pagka walang madaming mga pangangailangan ng tubig, unang-una, pag tayo po ay nauuhaw, ito po yung tubig, kailangan po natin ng tubig. Ay sa ating pag-aaral, ilang beses po tayong iinom dapat ng tubig, di ba po? 8 glasses of water. Kailangan po tayo ay inom kahit mag-extend pa ng 12. Kasi lalo na pagdating ng summer, ito po ay napakainit ang ating panahon. Alam niyo ba na ang tubig ay talagang napaka-importante, hindi lang sa pag-inom, sa pagpaligo, sa paglinis sa bahay, sa paglaba. Kaya talagang kailangan natin po ang tubig. Lalo tigit sa ating katawan. Ang mga benefits pa ng tubig ay ito po ang kaunahan, yung nag-lubricates dun sa ating mga joints. Pagka medyo tumitigas-tigas yung ating joints, pag uminom tayo ng tubig, yun, may lubricant ang tubig, may fluid pupunta sa ating katawan, at ang ating mga joints ay talagang magpapunction. Maganda po yun. Ito pa, lowers
high blood pressure. Pag tayo po ay tumataas yung BP natin, kailangan lamang po nating uminom agad ng tubig. Yan. At isa pa po, yung work as a natural laxative. Ayan. Pag tayo, yung laxative po, pag tayo nahirapan tayong mag-download na parang meron tayong constipation, kailangan po, inom lang tayo ng tubig. Kulang, lalo na yung mga baby, pag hindi po sila, halimbawa, dumedi sila, tapos wala pong kasunod na water, yun ay parang silang nagkakaroon ng, nahirapan silang dumumi. Kaya, pag tayo kumpleto sa tubig, pansinin niyo po na maganda ang ating tiyan, magandang i-download lahat ng mga dapat i-download. At remove toxin and waste. Yun na nga po, yung toxin sa ating katawan, yung nahuhugasan. Di ba po? Kung tayo ay naliligo, araw-araw, naghihilamos, kailangan yung ating ipapasok sa katawan ay malinis din. Nililinis kasi, panlinis yung yung tubig ng ating katawan. Pero kung soft drinks yung ilalagay natin, yung ipapasok natin, di ba? Itim yung kulay soft drinks. Parang madumi, di ba po? Kaya mas maganda ay water, plain water. Ito pa po, helps with digestion. Alam nyo po na ito ay tumutulong sa ating pag-digest ng ating mga paggiling sa ating mga kinain. Pag tayo, kailangan po ay bago tayo kumain, uminom na po kayo ng isang basong tubig. Yan. Yun po yung mga technique para alamin natin. Kasi hindi po maganda na habang kumakain, inom ng inom. Alam niyo ba yung imbudo? Parang nalulusot lang po yung mga kinain. Diretso-diretso lang. Hindi, yung mga nutrients na ating pagkain, hindi po na-absorb ng ating katawan at parang imbudo na diretso-diretso pag iinom. Kaya mas maganda po, iinom muna tayo ng tubig. Yan. Bago tayo kumain, lalo na po yung mga nagda-diet. Pag once na tayo ay iminom ng tubig, feeling nyo talaga, naalis yung uhaw nyo at saka na-fill up na yung tiyan nyo kaya parang medyo tatabangan na kayo sa pagkain dahil nabusog na kayo sa tiyan ng tubig. Kaya mas maganda po yon. At yun nga po, yung halimbawa yung ating blood sugar, pagka tayo kompleto ang tubig natin, lower high blood sugar, yung blood sugar natin, kailangan pababain natin yon sa blood pressure, sa blood sugar, kailangan uminom ng tubig. At yung keeps you regular, di ba po? Pag regular, ibig sabihin yung normal yung kilos nyo, maganda yon tapos pinapawisan kayo, umiinom kayo ng tubig kasi. Pero pag konti lang yung pawis natin, kasi kulang tayo sa tubig. Alam niyo yung mga athlete, talaga nun ay lagi silang may mga baong tubig, talaga umiinom sila at sila ay talagang pinagpapawisan, lumalabas yung pawis nila. Ito po, study shows when the blood is in need of water because of lack of hydration, yung na-dehydrate sila. At yung ating mga skin, ating balat, papansinin nyo pag kulang sa tubig, para pong nagre-wrinkles, yung parang nakukulubot. Kailangan po ay meron tayong madaming tubig. At ito po, at pag kulang yung ating tubig, ay naaapektuhan yung ating kidney. Alam niyo ba, pag yung mga nagkakaroon ng kidney problem, yun po talaga ay kulang talaga sa tubig. Usually ay naiinom nila ay, kasi alam niyo naman ang mga kabataan, di ba po? Parang ayaw nila ng water kasi parang ang baduy naman, tubig lang. Gusto nila laging may kulay. Laging meron silang mga artificial flavoring, yung soft drinks, yan. Gano'n ang mga kabataan Parang laging gusto nila may kulay yung kanilang iinumin. Pero hindi nila alam, mas maganda po ang natural water. Talaga yung clear. Ito po ay bigay ng ating Panginoon libre. Talagang tubig, bukal ng tubig ng buhay galing sa ating Panginoon. Kaya mas maganda pong iinumin ang tubig. At ito po, ang ating katawan ay nagko-compose ng 70 to 75% ang ating katawan ay water. Kaya madali po tayong mauhaw, lalo na pag tayo ay energetic, yung madami tayong ginagawa, kailangan iinom agad ng tubig. Hindi naman yung isang inuman lang, yung 8 glasses of water. Kailangan
Early in the morning, pagkagising nyo po, mas maganda po yung maligamlam, yung maligamgam, yung lukewarm. Hindi naman yung masyadong mainit. Yung iba kasi gusto kaya yon, yung parang kape. Pero maganda po, pagkagising nyo, mainit kayong tubig at iyon po yung iinumin nyo, yung hot water, yung katamtaman na tolerate nyo na hindi naman kayo mapapasok. Tapos po, siyempre, kayo magdi-devotional, mag-exercise, yun po sa umaga. Bago kayo kumain, inom po ulit kayo ng tubig. Tapos, pwede na kayong kumain. At mas maganda po, 15 to 20 minutes, bago ulit kayo kumain, uminom ng tubig para yung inyong pagkain ay na-digest na ng husay. At yung mga nutrients ng ating pagkain ay na-absorb ng ating katawan. Kaya yun po yung study shows, yung ipo ang ating ina-advise sa atin na kailangan po tayong uminom ng tubig before and after meal. Yan. At ang sabi nga po ito po si Leonardo da Vinci, nasabi niya ay water is the driving force of all nature. Yan. This is a certain truth as it pertains to the human body. Kasi nga po, the blood being 83% ng water. Yan. Yung 5% drop, at yun po ay you will lose your sight. Yan, pag 5%, talaga, pag kulang tayo sa tubig na yung ating paningin ay parang nagkukulang. Tapos pag naman 10 drops of water na nawala, yung hearing naman, sa tenga naman. The body needs water most in the cells that make up the blood supply to maintain life. Yan. Kailangan po natin talaga ng tubig para ma-maintain ang ating buhay. When the blood is short on water, it will thicken and decrease circulation and raise blood pressure. Yan. Pag tayo kulang po, nasushorten yung pag-inom natin ng tubig, tumitigas po at tumataas yung circulation at yung tumataas din po yung blood pressure. Notice the benefits of simply drinking sufficient water. Yung katulad po ng mga sinabi ko sa inyo. Kaya yung ating, ito po yung isang palatandaan, if the urine is clear, have no fear. Yan. Pag yung urine nyo, yung ating ihi ay malinaw, mas maganda po. Ang ibig sabihin, wala kayong sakit, walang sa bato, sa kidney, yan. Pero ito po ay yellow, yan, yung yellowish na, yung talagang mapula na. Kailangan po, iinom na ng madaming tubig. Yun po ay talagang, kailangan na talagang madaming tubig at nalilinis nga po nalilinis yung pag-inom sa pag-inom natin ng tubig, nalilinis yung buong katawan natin. Alam niyo ba na hindi lang po ang tubig ay isa din po mga kagamutan. Katulad sa atin ay yung hydrotherapy. Yan. Healing Wonders of Water. Meron po kaming book na ganon. At ito po ay talagang napaka-effective. Lalo na sa mga simple colds, yung mga lagnat, mga sinisipon. Yan. Sa mga bata, kailangan po yung medyo ina-asthma. Yan. Yun po ay yung steam inhalation, yun po yung maganda nun. Steam inhalation, doon sa kapitera, habang kumukulo yun sa inyong kalan. Lalo na sa ngayon po, madaming cases ng COVID sa ating pandemic natin. Kailangan po natin yung steam, nakaka-prevent po yun. Pag kayo nag-steam po nun, lalanghapin nyo, lalagyan lang ng konting asin, lalanghapin nyo lang po yung tubig, ay nako, talagang very effective po sa baby, sa bata, sa matanda. At maganda din po yun na steam pag kayo nilalagnat, may trangkaso, sinisipon, talagang magsuob lang yung mag-steam. Talagang yun po ang lagi ding ina-advise pag tayo may mga COVID cases. At isa pa po yung fermentation. Yung fermentation po ay ginagawa ko po yung very effective at talaga pong yung mag-iinit kayo ng tubig tapos may towel lalagay dito po sa dibdib para po yung plema na matigas na babakbak po yon at na ilalabas po yung mga plema. Tapos po sa likod, yun po ay tumatagal ng 20 to 30 minutes. At pag naman sa mga babae na merong mga painful menstruation, dysmenorrhea, kailangan din po yung hot sitz bath.
magpainit kayong tubig, uupo kayo sa timba, ayan. Tapos, yun po ay papasok sa puwerta ng babae at para pag pumainit, yun po ay nagdumot, kailangan lumabas kasi dumi po yun eh. Yan, kailangan na ilalabas yun. Marami po akong nabibigyan ng mga solusyon na madami po mga babaeng na nagkakaroon ng mga ganong ah, karamdaman, pero yun po ang lagi ko pong sinasabi kasi mas mahirap po yung pag meron tayong iniinom na medicine pagka sa yung synthetic drugs na yun po ay usually ay hindi maganda. Mas maganda po all natural, yung ating pong gagawin, yan po, tubig talaga. Kaya yun po ang kahanga-hanga na pagpapagaling ng tubig. Kaya napakaganda po at ang tubig po ay talagang bigay sa atin ng Panginoon. Iyan po talaga yung salamat kay Pastor, yung ating kanta kanina, yung music, drinking of the spring of living water talaga. Napakaganda po kaya yung sa mga ibang bahay kung makikita nyo, meron silang mga waterfalls. Kasi alam niyo po ba na pag may waterfalls, parang nakaka-refresh. Napapakinggan, nararamdaman natin yung nature. Kaya napakaganda po yung merong mga decoration sa bahay. Alam niyo ba noon na wala pang, hindi pa uso yung rep? Sa lola ko noon sa Montecillo na meron silang banga. Yan. Ngayon naman yung water jug na, yung mga ganon. Yun po hindi nilalagyan na ng 2 ice. Di ba po? Napakalamig yon. Wala na akong makita noon. Yun yung banga o yung malamig dun po yung tubig. Di ba po? Eh ngayon talaga, usually ang mga tao noon, papansinin nyo siguro mga 90s, sa Manila, lahat po may dala ng water jug, yung mayroong bitbitan, yan, may towel at may water jug kasi na ano doon na talagang lahat ay inom. Ngayon naman po, siyempre meron ng mga mineral waters, kaya kailangan din po natin yon. Kaya mas maganda po, lagi tayong iinom, lagi ng tubig, 8 glasses of water or extend para halimbawa 12 kasi kailangan lagi at palagi tayong lilinisin ang ating buong katawan sa pamamagitan ng tubig. Napakaganda po ng tubig. Yan po. Sana po may natutunan tayo sa ating kaunting topic na ito na napakasimple, na tubig lamang ay makakagaling na. Pag kayo ninenervyos, yung parang naramdaman nyo na kayo natatakot, o yung parang naano yung mga tenga nyo, higitin nyo lang, tapos inom kayo ng tubig, mawawala na. Pag masakit yung ulo, tubig lang din. At saka pag po halimbawa kayo merong yung acid reflux, halimbawa kumain kayo, nasobrahan yung pagkain nyo, inom lang po kayo ng konting mainit-init na tubig, ay nako, napakaganda po. Yung pong nagkakaroon din ng masakit ang tiyan, yan. Tubig lang po mainit-init, yan. Wag muna inom kayo ng gamot, basta tubig po. Yun po ay nakakagaling na talaga. Madami na po na sa aking mga kaibigan, sa aming mga ginagawang care group, ay bahagi ko na po ito na ang tubig po ay kahangahangang kagalingan. Okay po, sana po meron kayo natutunan at kung meron po kayong tanong, pwede po naman kayo magtanong. Thank you po at hanggang dito na lamang po. Pastor? Ayan. Salamat Ate Melody sa iyong pagtalakay sa ating napagandang topic ngayon, water. Talaga pong ang tubig po ay kaloob po yan ng Panginoon. Paano na lamang po kaya kung walang tubig? Halimbawa po, meron kang pagkain, may bigas. So paano mo lulutuin kung wala itong tubig? Di ba po, paano mabubuhay o masusurvive? Mas mabuti pa nga pong walang kuryente. Burn out kaysa walang tubig. Napakahirap po. Wala kang iinumin, wala kang panghugas, wala kang pangligo. Kaya napakahalaga. Sabi nga ni Ate Melody, ang ating tinalaka ay tubig lamang. Aba, ay kahit wag po nating ilamang ang tubig sapagkat napakahalaga. Ano po? Napakahalaga ng tubig at ang tubig po natin ay galing yan sa Panginoon. Actually po, Ate Melody, ang tubig noon ay libre.
Opo. Ngayon ay Libre ang nabibili. tubig. Ngayon po, ang tubig, ang malinis na tubig ay may bayad na. Kaya Bayad na. minsan hindi na natin na-enjoy. Pero of course, dito sa atin na nabubuhay po sa probinsya, may mga libre-libre pa namang tubig. Ano po? At talaga pong ang tubig ay napakahalaga po sa ating buhay. Kaya amin pong ini-encourage yung ating mga viewers na kayo po mag-comment sa ating chat box upang inyo pong ibahagi din ang inyong mga natutunan o kaya inyong mga kaalaman tungkol po sa tubig, kung ano inyong marahil mga ginagawang kaparaanan. Ano po? Sapagkat talagang napakaganda. So Ate Melody, itong tubig, ay nabanggit mo kanina yung water therapy. Ano ba ang ibig sabihin nitong hydrotherapy? Ano ba mga example na sinasabi mo, paano ba ginagawa yan? Bukod sa talagang dapat lang inumin, ano po, ay pero nabanggit mo yung hydrotherapy. Ayan. Ano po ba, paano ba itong hydrotherapy? Ayan, pakiliwanag niyo. Ayan. Yung hydrotherapy po ay sa pamagitan nga po lahat ng tubig, yung pong steam inhalation, fomentation, hot sitz bath, yan, hot foot bath, yan. Sa tubig na mainit, yon ay hydrotherapy. Nakakagaling po talaga. Meron po tayong book niyan na sinulat po ni Herminia Lajon. Ito po ay ginagawa sa ating Manila, MAMC, Manila Adventist Hospital, Medical Center, ay ito po ay ginagawa doon. Kaya talagang very effective po ang hydrotherapy. Kahit po sa pag tayo yung meron sore throat, yung gargle ng water, yan. Madami pong kagalingan sa ating mga, yun po ang sa aking family, ay ito po ang talagang ginagamit ko, lalo na pag sinisipon, inuubo, talaga yung pong fomentation, very effective po. Yun po ay ginagawa ko sa aking anak at sa aking hubby na si Brother June. Pag siya po ay sumasakit yung inubo o kaya sipon na matagal, chronic. Pag chronic po yung matagalang ubo, matagalang sipon, ay kailangan po mabakbak yung plema. Kaya yun po yung hydrotherapy, fomentation. Yan. Madami po kaming sana po na hindi ko na ide-demo ka minsan kung paano po paggamit noon. Very effective po lalo na sa baryo na malayo sa clinic. Maganda po 'yon. Alamin natin yung hydrotherapy. Yun po 'yon. Ayan, thank you Ate Melody. So sa amin po mga viewers, ang talaga pong tubig ay healing. Water is healing. Ibig sabihin po, kung hindi naman malubha pa yung sakit mo na kailangan mo talaga ng doktor, sa bahay po ay nagagamot po ang mga karamdaman sa pamagitan po ng tubig. Ayan, opo, kasi yung literal nga po na pag-inom ay talagang nakakalinis na po ng ating mga pantog. At kung sakali po na ibig ninyong matutunan yung mga sinasabi niya mga hot foot bath, mga fomentation, mayroon nga pong libro niya na pwede kayong mag-order, lalo na po sa ating mga kasamang naglilingkod, ang mga kolportor o po mga literature evangelist. Yan, sila po ang mayroong responsibility sa mga bagay na yan, mga aklat. Ngayon po, Ate Melody, may nababasa ako sa internet na yung pag-inom ng maligamgam, Opo, yung maligamgam. Tubig sa umaga. Ito ba talagang may katotohanan po ba ito? Opo, ito po ay nagagawa na namin. Alam niyo po, pag uminom kayo, nalilinis yung inyong sikmura. Halimbawa, pagka yung imbis kasi usually po ang Pilipino, di ba, pag mainit-init, ginagawa nila kape. Ang kape ay may caffeine, ay kaya parang hindi lahat po ay kaya yon. Minsan may palpitation, minsan sinisikmura sila. Pero napaka-safe po, kahit po sinasabi ng ating makikita natin sa internet na madami pong doktor na nag-a-advise na early morning na inom kayo ng water, yung maligamgam, lukewarm, at yun po ay nakakalinis buong katawan nyo.
at feeling good at talagang maganda. Ako po ay ganun ang aking ginagawa at yung mga kaibigan natin, ganun din po ang ginagawa nila. Kaya napakaganda po ang inyong pakiramdam bago mag-walking. Yan po. Okay, salamat po. So talagang ito ay meron pong katotohanan ano. Opo, totoo po yan. Talagang Po. sa sikmura, sa baga, sa lahat talagang pag sinisipon kayo, sa baby ganun din eh. Pag sinisipon kayo, pansinin niyo, minom lang kayo ng ano, parang nawawala na agad. Nalilinis po. Halimbawa din yung sa lalamunan nyo, na parang may ganon. Minom lang kayo mainit-init kasi hindi po maganda talaga yung malamig, yung galing sa rep. Mas maganda po yung lukewarm. Pansinin niyo po yung mga Chinese, pagpasok nila sa meron ko sa naging pasyente po, ako noon, pagpasok niya sa room nila, lagi nilang nagbibigay sila ng hot tea. Pansinin niyo, yung hot tea, napakaganda sa kanila yon. Hindi na mas maganda po yung plain water. Iinom kayo bago kumain at bago pagkatapos kumain, ganun ang ginagawa nila. At yun po ay nakakahugas ng ating katawan. Lalo na pag kinain ay yung may mga mantika, may mga fats, yan. Mas maganda po yung lukewarm water, yung iinumin nyo, na-dissolve yung mga fats po sa ating katawan, na ilalabas. At yung nagpe-prevent po ng yung gallbladder, yan. Mas maganda po yun ganon. Madami na pong doktor yung nagpapayo ng ganon, na laging lukewarm water po sa morning. Ayan. So, salamat po, Te Melody. Kaya nga po, talagang ipinapayo kahit po sa mga sulat ni Mrs. White, ano, na may kinalaman po sa Councils on Diet, ano po, talaga nga po, Ministry of Healing. Opo. Yung pag-inom ng tubig ay kung maari nga po ay yung warm, ano, Warm, kung opo. kaya man ninyo yung hot, kasi nga po nabanggit nyo na rin, yung Opo, pag-inom po talaga ng tolerate malamig. Oo, yung pag-inom po ng malamig ay talagang hindi po ito. Opo, hindi po kasi healthy yan. ang sinasabi ay nagko-constrict ito ng ating mga bituka, ano po. Opo. Hindi kagaya noong warm na nagiging maganda ang flow. Ano po? Maganda po na, opo. Ayan, kaya mas ipinapayo nga po yung pag-inom ng maligamgam na tubig, at least sabi nga dalawang baso sa umaga pagising, yung wala pa po talagang laman ang Ayan. So maganda pag po hindi yun. naman kaya, siyempre yung iba, di kahit isa lang, kasi ang hirap daw inumin. Pero isang baso, maya-maya naman ulitin. Parang wag bibiglain, siyempre. Yes po. Lahat ay, opo, in a gradual. Yan. Sa pasimula po, ay di isang baso lamang. At nabanggit niyo na rin po yung yung pag-inom ng tubig, yung habang kumakain. Opo. Hindi rin maganda. Ayan. At ang ilan pong mga payo ay yung pong 15 minutes ba? 15 minutes before. 15 minutes. Opo. At least 15 minutes before meal ay uminom na ng tubig at after meal. Ano po? Kasi yung po ang ibig sabihin, pagka ikaw ay kumakain at umiinom habang kumakain, ay di yung pong pagkain ay kumbagay nakalutang at mahirapan pong mag-digest ang atin pong intestine. Ano po? So mga kaibigan, kung kayo po may mga tanong tungkol po sa ating tinalakay na water, ay pwede po nyong i-comment dyan o inyong itanong para po ating mabasa. Ano po? Kasi mamaya-maya ay dadako po tayo sa mga pagbati, at kung meron kayong mga reflection at comment, babasahin po namin. At ang panghuli po sa ating program, of course, yung pong closing prayer. So kung meron po kayo sakali ng mga inquiry, katanungan, ay inyo lamang pong i-comment dyan sa atin pong chat box. Ate Melody, yung bang tubig, ano po, kasi sa bansang Japan, ano po, ako yung nakapagtrabaho doon bilang missionary, mahilig silang maligo yung hot bath, ano, talagang hot bath. Naliligo. Meron ba itong kahalagahan
yung ang tao ay maligo po ng parang hot or warm. Opo, Kasi, ayan. Na ano ko din po yan, sabi ng doktor, na mas maganda po kasi sa abroad po kasi may mga switch sila na hot and cold, di ba? Sa hot. Kami nung nandun sa Dubai ay ganun po yung pinaliligo namin. Kasi alam niyo po, wala ngang pasman daw term sa medical team, sa medical doctor na yung pasma. Pero alam niyo po, mas maganda halimbawa pag galing sa Singapore, usually po sa Asian, Singapore, Korea, ganun po sila. Sa gabi sila nag-steam bath, naliligo para fresh daw po. Alam niyo po, ang sabi po doon, yung mga nerves natin, yung mga muscles, ay gumaganda po pagka mainit-init. Yan. Mas maganda daw po yung ganon. Na pagkakasibo po, katulad yung pag-inom natin ng tubig na galing sa rep, di ba po, nahihirapan din yung ating mga bituka, parang nagkakakulubot na gano'n. Pero sa atin po, pag tayo nag-steam bath, yung ating pong mga joints, yung ating mga muscles, yung ating mga ugat, yun po daw ay nagre-relax. Yan. Kaya laging ina-advise na hot bath sa gabi at maganda po yung pagtulog natin. Yan. Mas maganda po yung mainit-init. Kasi yung di ba po, yung malamig, parang magugulat kayo. Doon ay maganda po yung may mga hot and cold, yan, yung hot, pupihitin na lang, hindi po masyadong nahihirapan. O dito naman po, yung meron tayong mga, yung sinasaksak, yung heater, yan, pwede din po. Pero papantayan nyo din po, mas mainit o titimplahin. Tingnan nyo po yung matatanda, pag po yun ang niligo nila, tsaka sa baby, yun, parang pakiramdam nila ay talagang parang sila ay relax sa pagtulog. Kaya kasama din po yun talaga po. Sinabi na din po yun ng doktor na yung steam bath. Usually nga po yun sa mga Chinese. Ganun ang ginagawa nila. Opo. Maganda po yun. Ayan. Kaya po talaga ang tubig ay hygiene. Ano po? Ayan ay panglinis sa ating katawan, pangalis ng mga dumi, pangalis ng amoy. Ano po, talaga namang pag tayo ay bagong paligo, ay amoy baby po tayo. Ano po, kaya ang tubig po ay napakahalaga, napakaraming gamit. Ano po, kaya I cannot imagine, Ate Melody, kung ang isang lugar ay walang tubig. Walang tubig. Pag walang tubig ay talagang mainit ang bait. At mahirap. Kaya lamang po anong maipapayo ninyo, kagaya ko, minsan ay napapatutok sa gawain, ay nalilimutan ko ng uminom ng tubig. Yun, kaya po magandang payo, opo. Opo, kaya kailangan nauso po yung mga bottled water, di ba po, yung mga ganito. Kaya kailangan nasa tabi nyo na. Halimbawa, Pastor, ikaw ay nasa laptop o may dami kang ginagawa, nagsusulat. Meron na po talaga kayo, di ba? Si Ma'am Carol ay meron siyang binili ng mga bottled water, talaga naka-ready na doon. Sabi ko nga, ang gaganda ng ano niya. Mas maganda po yung ganon kasi parang tinatamad pa tayo sasalin. Pero pagka ito na po, nasusukat pati natin kung ilan. At alam niyo po ba na maganda na ito po ay nilalagyan ko ng lemon, yung ni-squeeze. At yung mga fibers po noon, yun po ay napaka-healthy. Lower blood sugar, lower high blood pressure, yan po. Yun po ang inaano ko. Inaano ko lang po to yung clear. Mas maganda po yun. Tapos sasama nyo na po yung balat ng lemon. Very effective po yun. At napakabango. Yan po yung isang tip na maganda po ang may kasamang lemon. Tatanggalin, pag squeeze nyo, tatanggalin lang yung buto, yung mga pub bits noon. Napakaganda po. Yun po ay mababasa nyo din po sa lahat sa ating mga internet, napakaganda po ng effect ng lemon water. Yes po, yan, ginagawa po namin yan ni Carol at yan po ay nag-neutralize at yung tubig po ay ginagawa pong alkaline. Alkaline. Kasi mas maganda nga po ng tubig ay alkaline. So hindi naman po tayo, natural. Hindi naman po tayo naninira sa mga mineral water, ano po. Opo nga. Tubig po din yan, pero sabi po ay kung makapili po kayo ng alkaline water. Ayan po ay talagang lalong maganda po sa ating katawan. Ayan.
Meron pa ba tayo mga kaibigan yun? May mga nagkuha na po rito. Siguro tayo muna ay bumasa at Melody ng mga pagbati. Sige po. And then Okay po. mamaya ibibigay ko sa iyo kung meron ka pa pong mga karagdagan. Okay. Narito po, una, ang early bird natin. Aba, kilala mo po ito, inaanak mo ito. Si Miss Ivy May Castillo Manahan. Ang sabi, good evening po, Pastor. At Ninang Melody de Leon. Ayan. Nanonood po kami nila Mama at Papa habang nagsusuman. God bless po. Aba, oo nga. Meron ba silang data doon? May internet? Meron siguro Siguro data. po, mayroon po. Oo, kung nasa bahay sila. Aba, Yeah. magandang gabi sa inyo dyan, Ivy, kay Sister Rosita at kay Brother Berlito. Salamat sa inyong panonood at habang kayo'y nagbabalot ng suman. At aywan, siguro pa-order na po kami. Nag-message yan kanina kung o-order. Sabi naman ni Carol ay parang hindi muna, pero baka kayo mapapasyal dito, aba ay dalhan muna kami ng sumat, masarap naman. Ano po? Yun. Kaya good evening po sa inyo. Nanonood din po sa atin natin Melody, si Ma'am Julian Diliso Sardia. Kilala natin ito. Ating kapatid dyan sa West Valley, dyan sa Candelaria. Good evening po, Pastor. At may 3 puso. Ayan. Good evening din, Sister Julie. Kamusta kayo ni Brother Noel at inyong mga anak? Ayan. Sino pang nanonood? Si Ruchi Ann Agapay. Ayan. Good evening po, Pastor. Good evening din po. Hindi ko alam, ito siguro yung mga taga I Will Go. Kasi para mga first time ko po silang nakita na nanood dito. Si Ma'am Junice Ann Kabuyaw Masaling. Din pong yung maganda yan at sexy na teacher dyan sa Lutukan at sa elementary school. Palagay ko si Ma'am ay in love ngayon. Thank you, Ma'am, sa inyong panonood. Atin po kasing kaibigan yan si Ma'am Junice. Opo. Ang sabi, God bless po sa inyo. God bless din, Ma'am Junice. Kasama ni na Sir Helmer Hala at si Ma'am Lilet Hala at si Ma'am Chayabi, mga teacher natin. Kami po'y saludo sa inyo sapagkat napakatyaga niyong magturo sa mga estudyante. Amen. Sa aking mga dalawa kong anak, si Kuya Hugo at si Ate Tala. At sila po ay ngayon, parang 3rd periodical exam na ba ito, Kuya Hugo, ano? Nag-i-exam sila, kaya God bless sa ating mga mag-aaral sa LAES. Anay, makapasa kayo, madali lang naman yata ang mga exam. Nanonood din po sa atin si Brother Rodel Lim. Good evening po ang pagbati niya. At si Brother Rodel po ay taga Candelaria, Sister Melody. At kanyang may bahay ay si Sister Nancy. Yan, bagong binyagan lang ito noong January. Kamusta, Brother Rodel? Salamat sa inyong panonood. Thank you. Yan. Si Jalinbert de Los Santos Cercado. Ayan, lagi itong sumusubaybay kahit sa programa natin tuwing umaga sa ating morning devotional. Sa Hope and Love. Oo. Sabi niya, good evening to everyone. Good evening din, Sir Jalinbert. De Los Santos pa ito. Kamag-anak yata ito ng aking may bahay na si Carol sapagkat siya po'y de Los Santos. Ayan, siya ay nagpuso. At si Ate Adelaida Malibiran, good evening po sa lahat. Ito po Ate Melody, nasa Australia. Ganyan kalalayo ang nanonood sa atin. Sila po ay aming member dati nung kami destino sa Calapan. Sila po ay taga-Puerto Ayan. Ayan, si Ma'am Ruchi, salamat sa puso. Si Ma'am Lita Ranyola Ocampo, ay inyo, kapitbahay po ni Ate Melody. Good evening, Ma'am Lita, salamat sa iyong puso. Kumusta po kayo? Sana'y okay ang kalagayan, nakabawi na kayo sa ilang puyat, sa inyong pagbabantay kay Kuya LJ. At sana po si Kuya LJ ay patuloy po ang kanyang paglakas. Si Ma'am Normita Tolentino, salamat po sa inyong mga puso. Ayan, maraming mga puso. At si Sister Loli Politz. Mercado, ayan, tap pa natin yan.
Si Sister Politz, salamat sa inyong panonood. Sister Politz, musta kayo dyan sa Sariaya? Si Sister Annie Belonza, aba, talagang always present po yan. Kahit sa ating morning devotion lang nariyan. Salamat, Sister Annie, kasama ni Brother Roy. At nabalitaan ko, pumunta pala si Brother Roy dito sa bahay kanina. Paumanin po, kami ay nagdalaw sa West Valley kina Brother Marlon Escalona. Ayan. At si Sister Adin, yabot. Atin kapatiran po natin dyan sa Santa Lucia, sa Dolores. Quezon. Gusto po ang Yabot family. Ang mga kapatid dyan sa Santa Lucia, sina Sister Rowena, no? Ang mga kapatiran natin dyan. Sina Sister Vicky. Ayan, yun ang mga kapatiran. Sina Sister Estelita. Ayan, mga kapatiran po. Sina Jessa Frasco. Si Sir Tom Dayahan. Yan. Binabati po natin, Javier family. Lahat po kayo binabati natin. Okay? Mga nagbabalik ang ating, ayan si Mama Ann. Ayan, Alvis Maladad. Kilala po ni taga rito ito. Opo, taga rito yan. Sa Sariaya po siya dati. Nakatira. Yes, at yan ay lagi pong nanonood sa atin. Salamat, Ma'am Ann. At si Richeng, yan din ay ating top fan sa Central Quezon 2. Salamat po sa inyong panonood. Kumusta si Kagawad Bong Apolinario? Diyan po sa May Gutad, Kalintaan, Occidental, Mindoro. Ayan, meron pong kahilingan at Melody at kayo pong hilingan kong manalangin mamaya, isasama niyo sa panalangin to. Mula kay Sir Jalenbert, ang sabi, Pastor, pre-request nga po ang aking kapatid na si Jobert Aris na ma-assign sa Quezon Province. Dito po yan sa amin. Welcome po, Sir Jobert Aris, sa kanyang pagtitraining ng 1,000 missionary pastor na sana maging maayos sila na makarating sa kanilang mission field pastor. Saan po kaya yan sa Quezon? Sana po'y banda rito sa amin at malapit lang pagkat kami po'y narito sa Sariaya, Quezon. So atin po sana makilala natin yan si Sir Jobert Aris. Sila pala sila ay sumali sa 1,000 missionary. Hanga po tayo. Saludo po tayo dyan sa ating mga manggagawang 1,000 missionaries. Ako rin po yung naging missionary, hindi lang sa 1,000 pero talagang ako'y may puso pong missionary. Once a missionary, always a missionary. At yan po ang aking puso. Nakarating po tayo ng bansang Japan dahil sa pagiging missionary. Si Ma'am Laila A. Bundalian, dyan po sa Dolores, Quezon, nanonood din po sa atin at yan po, bumabati siya. Good evening po sa bumubuo ng programa. Ito po'y Usapang Kalusugan. God bless to all of us. Yes po, Ma'am Laila, kumusta kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Matagal-tagal tayong hindi nagpangita. Ayan po ninyo, pag ako'y nakadala uli dyan sa Santa Lucia Church, ay hindi po pwedeng hindi ako dadaan dyan sa inyong bahay. At kayo po ay sana'y magpakalusog. At nasa mabuting kalagayan. Si Ate Melody, si Ate Ann, mababasa ba ninyo ang kanyang pagbati? Opo. Ayan, nababasa po. Sige Yes, po. Pastor, mas gusto nila hot water, 40 degrees, manugang ko, sobrang init maligo. Yes, true, si Melody, good health daw po yan. Tama nga po. Yung manugang niya ay Koreano ata. Koreano, oo, kaya nga po. Kasi yung pong Korean at Japanese, napakahilig po sa hot bath, talaga. At sa gabi pa sila. Sa gabi po. Mas presko. Tayo naman gusto natin ay sa umaga, sa araw. Sila baliktad, opo. At paggabi ayaw nating maligo sapagkat ang iniisip natin ay mapapasma tayo. Malamig. Mapapasma. Kaya yun yung para iwas pasma po, yung pagkahat. Kaya nga po maligamgam ang ating ililigo. Kaya sabi ni Pastor Imay, ako'y nasa Japan, sabi, why Filipino? Ang tawag niya sa Pilipino ay Filipino. Why Filipino? Don't take a bath at night. Sabi ko, it's very cold.
At ang sabi niya, oh, it's very dirty. Yan ang style ng Hapong magsilta. Very dirty kasi daw yung walang ligo. Kaya pag natulog ko, Pilipino, ay madumi ang liig, madumi ang buhok, ay pati yung punda ng unan at kumot, ay di madumi. Sabi ko, of course. At sila nga naman ay malinis. Ano po. Well, nowadays at the Melody, may mga pamilya na nakaka-afford na nga ng mga bathtub, may shower, may hot water. So, very convenient na po sa mga middle class, lalo na yung mga nakatira sa condominium, sa hotel, ay talagang masarap. Diyan po sa Ayas, naka-stay ako dyan sa Ayas, sa kanilang mga apartment at talagang meron pong hot shower, hot and cold. Ayan, kaya nag-i-enjoy sa ano. Kaya po talaga yan ay maganda. Si Ivy Zachary Baloria, good evening po sa lahat. Aba, ito si Ivy ay bagong binyagan. Na ito'y sumali sa ating... Pastor, siya po yung mother. Siya po yung... tama. Yeah. Ay, anak nga, opo. Anak yan, basta Zachary. Ivy Zachary, yung isa Rubiso. Kasi yung mother niya, Ivy din. Kaya sabi ko nung nanood na programa ko kagabi, dalawa pa ang Ivy. Anong makita ko? Mother ay Rubiso, ang pangitna. Rubiso Baloria. Ito namang anak ay Zachary. Ayan, good evening. Good evening po, mother and daughter na mga Ivy. Ayan. At si Ivy ay, I'm sure nag-enjoy yan sa retreat. Retreat kasama ni Jane at ni Daniela. Ayan. So sana'y magaling na si Daniela, ano? Sa kanyang naging noong linggo. Okay. Si Meli Andaya, gandang gabi po. Parang familiar sa akin ang Andaya. Parang mga taga dyan sa Tayabas, Tagalukban. Hindi kaya ito mother ni Ma'am Abigail Andaya Pawelas, asawa ni Pastor. So, familiar lang sa akin. Good evening po, Ma'am Meli Andaya. At, parang kilala natin ito. Si Kiara, Tagalutukan po yan. Salamat sa inyong panonood sa Tolentino family. Dito po sa, laging nagla-live yan. Napanood ko yung mga live nila. So, nakakatuwa. Salamat po sa inyong panonood. At ito, Sister Melody, kapatid natin. Actually, sila talaga originally from Sampaloc. Pero sila ngayon ay naninirahan na dyan sa may Chaong, alam ko. Pero sila po ay member na ngayon ng West Valley. West Valley. West Valley. Yan. Kaya sabi magandang gabi sa inyo, Pastor. Good evening po, Sister Doris at saka Sir Purge. Kumusta ang inyong maghapon sa inyong salon? Sana ay marami pong customer na nagpaganda. Ayan, kasi nag-work sila sa salon at lagi request niya tuwing nagpa-ribbon. Yes, marami na pong nagpa-ribbon ngayon at ang mga babae po gusto talagang laging maganda. Yan, laging maganda ang talagang itsura. Ano po. Ayan, si Ma'am Laila A. Bundalian, ang sabi niya, thanks po Pastor Juby, Sarte Estrada, ako po yon. Mabuti naman po, patuloy po ang chemotherapy treatment. Welcome po sa aming tahanan ang kanilang pamilya. Ayan. Salamat po, Ma'am Laila, sa inyong pagbubukas ng inyong tahanan sa amin. Hopefully po, makakasama ko na ang aking may bahay at tatlong anak dahil po ang Panginoon nagkaloob naman ng masasakyan nakasama sabay na kami lahat. Hindi katulad nung una na talaga dahil motor lamang po. So purihin ang Panginoon at kagaya nga kanina kami nakapagdalaw mga kapatid at kasama po ang aking may bahay, iba po ang ngiti. Ate Melody. Talagang hindi kagaya nung Sunday nakasama sa Gisgis. Yun. Amen. Masaya nga. Kasama lagi. Talagang hindi katulad last year na talagang nakakulong sa bahay. Ngayon po, ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Meron po siyang mga pagpapala at kaya nga po, yan, makakarating tayo dyan sa Dolores. Kasi nakasama ang pamilya. Opo. Amen. Ayan. So, si Ma'am Vivian Martos, yan po yung taga Batangas. I'm not sure kung Lian, pero doon po sa bandang dulo ng Batangas, una-unahan ng Balayan, sila po ay mga manggagawa nating kulpultor.
Yan, at bimabati po siya ng good evening. At si Ivy May Ocampo ba, Rivera ba? Ito'y nasa Norway. Nasa Norway ito. Kasi Ivy May ay Castillo, ang alam ko si Ivy May, Manahan. Ayan, Ocampo Rivera. Ivy. Hello, Ivy. Hello, Ivy. Good evening. At ito'y anak po ni Mang Tita. Ayan. So sila ay nasa Norway. Kumusta kayo dyan? Sana ingatan kayo ng Panginoon na huwag kayong mahawa sa mga karamdaman, lalo sa COVID. At sana po kayo'y patuloy na pagpalain. Salamat sa inyong suporta sa iglesia natin sa Lutukan, sa paaralan at sa ibang gawain ng Panginoon. Okay? Marahil hindi po yan sila makakauwi. Kasi halos taon-taon yan nagbabakasyon dito, ano, Ate Melody. Opo, hindi makauwi. Magandang gabi po, Pastor at Sis Melody. Thank you, Sister Annie. Sister Annie, sana malakas ang internet mo at makasama ka namin dito sa StreamYard sa broadcast. Ano po? Sa amin po palang mga viewers, nag-invite po kami kung gusto niyo pong makasama namin kayo dito sa broadcast live. Pwede po, magsabi lang po kayo sa amin, mag-PM, isi-send po namin yung link. Ito naman po hanggang 10 ang maaring kasama namin dito po sa StreamYard. Okay? Last but not the least, po, ayan, prayer at pasalamat ni Sir Jalenbert. Okay, Ate Melody, meron ka pa bang gustong i-conclude sa ating pinag-usapang Opo. Ayan, baka po meron pa kayo. Ayan, sige po. Kaya nga po, para natin ma-maintain ang ating buhay na masaya, maganda, ay lagi po tayong uminom ng tubig. Basta tubig po, yan po ay bigay ng ating Panginoon. Sa lahat, madami pong kahalagahan ng tubig, ito po ay kagalingan din. Kaya napakaganda po na clear water lang ang lagi po. Ayan, wag na po yung may mga kulay. Ayan, kasi may mga tamis siya. Mas maganda po yung plain water at lalagyan nyo ng lemon. Kaya para tayo po ay lalong laging ma-maintain yung ating healthy sa ating katawan. Tayo lang po ay iminom ng tubig na ito po ay galing sa Panginoon, tubig na bigay ng Panginoon na libre. Lalo ngayon, masarap yung galing sa ilog. Ano po, bihira na ngayon yun. Kaya ito lamang po, basta tubig po, ang pinakamaganda. Panlinis sa ating katawan. Ayan. Salamat, Ate Melody. Kaya talaga po, yan, wish mo sa aking sarili, ito'y message po sapagkat yun nga. Opo, nalilimutan. Aking misis ay talaga ngayon na ang lagi pong pinapaalala sa akin, tubig-tubig. At pagka lagi pong uminom ng tubig ay maganda nga po ang itsura, hindi tayo dry. Talaga, hindi dry. Papawisan lalong tayo. Lalong pumupog, si Pastor. Yes. lalabas yung ating mga dumi, yung toxin, natatanggal. Yan. At maaliwalas po ang ating mukha, ano po. Ayan, kaya libre naman po. O kung may bayad man, talagang ngayon naman talaga. Mura naman. Mura naman. At yun nga, mas mabuti po ang plain water kaysa nga po mga tubig na may kulay. At may plain tubig din na puti, pero baka po yan ay nakakahilo. Naku, wag na po ninyong inumin yan. Itatapik natin yan, Ate Melody, sa mga susunod. Kasi may tubig eh. May tubig, may inumin na parang tubig ang kulay. Pero pag nakainom ka niyan ay nahihilo ang nakakainom. Okay? So, tingnan natin paano may nag-message pa. Ayan, mga pasasalamat na lamang ito. Okay, Ate Melody, marahil inyong nakuha po yung prayer request. Anong pangalan po nun? Ipanalangin po ninyo. Ayan, ipa-flash natin. Jobert Aris. Okay po. Yan, si Jobert Aris po ay ma-assign dito sa Quezon bilang isang 1,000 missionary. Ayan. So, sana'y maging matagumpay, maayos ang kanyang pagkaparito at higit sa lahat maging fruitful po yung kanyang paglilingkod. At ipanalangin po ang kalusugan nating lahat in general, pamilya natin, mga hanap buhay, at higit sa lahat sa pananampalataya. Okay? Amen. Sige po. Okay, mananalangin po sa atin si
Ate Melody. Ano po? Okay po, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat na ang tahanan ay nasa mga langit. Maraming salamat po Panginoon sa oras na ito na kami po ay nagbahagi ng kaunting kaalaman tungkol sa tubig. Nawa Panginoon, pagpalain niyo po ang aming kalusugan, ang aming mga viewers, nawa ay matanim sa kanila na pang araw-araw at sila ay makaisip lahat na maging sila ay malusog. Gayon din po ang mga pamilya, ang kanilang mga kalusugan, ang kanilang trabaho, ingatan niyo po sila, at ang aming pananampalataya, palakasin niyo nawa po. Gayon din po, special na pinapanalangin si Jobert Aris, na siya po ay ma-assign dito sa Quezon bilang 1,000 missionary, nawa Panginoon, ay maging matugumpay ang kanyang pagiging training at nawa ay ipagpatuloy niya at lalong mapalapit siya sa gawain ng Panginoon. Panginoon, pagpalain niyo din po ang pamilya ni Pastor Juby Estrada, ang kanyang anak, ang kanyang 3 anak, si Ma'am Carol, patuloy niyo po silang pagpalain, ilalayo sa lahat ng uri ng kasamaan at pasiglahin ang kanilang kalusugan. Salamat po at sila ay hindi na po nagkakasakit at sila po ay lagi ng masigla. Gayon din po ang bawat kapatiran sa aming Iglesia ng Lutukan, ang aming mga viewers, nawa patuloy niyo po kami pagpalain. At umaasa po kami, Panginoon, na kami ay makakapag-broadcast pa sa susunod at ibigay niyo po sa amin ang lahat ng mga aming maipapahayag. Umaasa po kami, Panginoon, na hindi niyo po kami pababayaan at ingatan niyo po kami. Ito po ang aming hiling at dalangin, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. Thank you very much po, Ate Melody, ngayong gabi na tayo po ay nagkasama sa atin pong broadcast. Oras na po para tayo ay magpaalam. Ate Melody, kung meron kang gusto sabihin sa ating mga viewers. Thank you po sa mga viewers. Sana po meron kayong konting nalaman na ibahagi at patuloy niyo pong magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Just drink water. Ayan. Okay, so salamat po ng marami, Ate Melody, at kita tayo sa sunod po na hopefully sana meron po sa Monday. Opo, Kaya lamang po ang date ba noon ay sa March na po, ano? Opo. Mag-update lang po kami sa inyo sapagkat kami po ay merong pastors meeting sa March 1 to 3. Ayan, ako'y nasa Lipa. So, hindi ko po alam ang aking internet connection kung meron doon. Pero, hopefully po, kung wala man, ay kami po hihingi ng pamanhin. Maaring may isang araw tayo na hindi po makapag-broadcast. Anyway, meron naman po tayong programa pa sa mga susunod. Kasi matagal pa po ito. Napakarami po nating mga tatalakayin pa. Okay? Mga kapatid, mga kaibigan, marami pong salamat sa ating 21 live viewers. Ang iba marahil ay hindi na nag-comment, mga nag-like na lamang, nag-heart at saka nanood at nag-share sa ating links. Salamat po. Ingat tayo ng Panginoon. Aba, meron pa humabol. Batiin ko lang itong aking kaibigang pastor. Si Pastor Albert Soltero. Sabi niya, God bless your ministry. Thank you very much, Pastor Albert. Ako'y masaya na ikaw ay gumaling, lumakas at nakakapag-broadcast na uli tuwing umaga sa iyong devotional. Ako ay laging nanonood sa iyo bago ako magtungo sa aming Hope and Love morning devotional. Salamat, Pastor Albert, sa iyong ministry dyan sa Cavite, sa iyong may bahay, sa iyong pamilya. At tayo'y magsuportahan sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon sa pamagitan po nitong online ministry. Okay, ako po si Pastor Juby Estrada, kasama si Sister Melody. Muli pong pansamantalang nagpapaalam muna at susunod po, kalooban ng Panginoon next week, magkita-kita po tayong muli. Alalahanin po natin, health is wealth. Bye-bye. God bless. God bless po.